So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, meron na namang lumabas na video ngayon na itong si Sara Duterte ay sobrang immature. Sobrang immature po ni Sara Duterte. So, ngayon, hindi ko pa ngayon maintindihan, kayo na po bahala humusga kung sino ba ang pinapatamaan dito ni Sara Duterte. Kung si Amy Marcos ba o si PBBM. Ewan ko lang kung napanood ninyo to pero ito papakita ko to sa inyo, itong video po na to. Okay? Yan. So, sobrang immature niya talaga dito. Isip bata talaga siya dito. So, ito yung video ni Sara Duterte na kumakain siya ng mangga. 'Di ba? So, alam naman po natin na yung mangga ay ito po ay pang-asar po natin kay Amy Marcos. 'Di ba? Kasi nga mahaba yung baba ni Amy Marcos 'di ba? So, sino ba? So ngayon, panoorin muna natin 'to kung anong masasabi niyo dito, no? Okay, ito panoorin natin 'to. Saan tapir balon ni Mundi Sara? Sini. Mo ni ang paborito. Bakit ganyan yung boses ni Sara Duterte, no? Ini. Ito, yung natin putulin, sige. Mo ni ang paborito. Sa kadaghanan. Unsa man na. Mo na ang gitawag nga. Tawagan ginamos. Okay. So, yung ginamos, bagoong. Bagoong yun bagoong. Okay? O niya, kani. Mo na ang gitawag nga. Bagoong. Ini. Nga. Ini. Isipin nyo lang mga kababayan, no? Ito lang, no? Kapag si PBBM po magsalita po, di ba? Kitang-kita po na edukado. Kitang-kita po na presentable. Di ba nakita ninyo yung yung speech ni PBBM dun po sa trilateral meeting dun nga po sa Japan, ng Japan at saka ng Amerika sa USA. Di ba no? Talagang presentable Ipagmamalaki mo talaga sa buong mundo na ito yung presidente namin. Presentable, magaling magsalita. Si Sara Duterte pa, pag siya naging presidente ba, kaya niya bang ginagawa ni PBBM? Di ba? Na, ini. Time out. Sa pagsasalita pa lang mga kababayan, hindi na po natin kayang ipagmalaki si Sara Duterte pag siya po naging presidente. Di ba? Correct naman, di ba? Pero mga ka-streetwise, dito po sa ginawa na naman ni Sara Duterte, sobrang immature niya na naman dito. Hindi kasi pwede sa isang government officials na puro ka palagi kang nagpaparinig. Tumbukin mo kung sino yung mga binabanggit mo. Kasi ito mga kababayan, sa tingin ninyo, hindi naman kasi pwede nagagawa na lang si Sara Duterte ng ganyang klaseng video nang wala lang. Meron po siyang ibig sabihin dito. So dito, pinakita niya dito, merong bagoong, merong ginamos na dalawa, at merong mangga. Sige, continue. Bagoong. Man. Silang duha, pares na sa mangga. Parang bata. Sinto. Di ba? Parang bata, di ba? Ano ba yun? May nag-comment parang bata, di ba? Tumbukin mo kung sino. Kung para saan yan. Hindi pwedeng, actually, hindi lang ito yung first time na ginawa niya. Pakita ko sa inyo yung iba, ha? Sige. Na. Ginamos. Mangga. Ang asin ng mukha. Ang asim ng mukha ni Sara, no? Di ba? Mukha parang sinto, di ba? Oh. Kabalo mo say another name para sa mangga. Ano? Saman. Ang tawag niya? Manggagamit. Manggagamit daw.
So manggagamit. Ito lang no. Ah, actually kasi sa ngayon, hindi ko na rin kasi masyadong nakikita na magkasama si Sara at saka si Amy Marcos. 'Di ba? So merong 'di ba? Merong usap-usapan na si Amy Marcos daw po ay spy. 'Di ba? May mga ganung usap-usapan si Amy Marcos daw po ay spy. Pero mga kababayan kasi, ito kasi ang hirap kay Sara Duterte. Hindi natin alam kung ano ba talaga yung tinutumbok niya. And this is not the first time na ginawa niya itong kaingotan na to. Tumbukin mo kasi kung sino. So ang sabi ni Sara, manggagamit. So sino? 'Di ba? So itong mga kababayan kasi, ang nirereklamo kasi ng mga dides na mga medyo mahinang utak at saka mga utak ipis, 'di ba? Sabi ni Sandra Camto hindi daw magiging presidente hindi raw magiging presidente si Bongbong Marcos kung hindi daw po dahil kay Sara Duterte. Well, ang una niyong sisihin, dapat si Sara. Kasi nga, medyo mahinang utak. Kung ganoon naman pala yung sa paniniwala ninyo, bakit hindi siya tumakbong presidente? 'Di ba? Bakit hindi siya tumakbong presidente? Kasi nga mahina utak ni Sara. Alam niya na hindi niya kaya. 'Di ba? Ayan ang nirereklamo Ayan ang mga nirereklamo ng mga DDS na kung hindi naman daw nagpaubaya si Sara Duterte, hindi daw magiging presidente si Bongbong Marcos. O, di problema niyo 'yan. Kasalanan niyo 'yan. Bakit hindi siya tumakbo? Ngayon sisisihin niyo kami. So ngayon mga kababayan, ito na yung sinasabi natin dito. Okay. So ito yung tulad nga na binabanggit ko, hindi ito yung first time na ginawa niya to. Kasi meron pa siyang ginawa dati. Ito Ito alam ko napanood niyo na to pero gusto ko lang balikan. Ito naman tungkol naman to dito. Ang dami mong bituin. Parang ang sakit sa tenga ng boses ni Sara, no? Wow! Parang pusang parang pusang inaanakan Wow! Sabihin yan, good boy, very good boy, the best student. Pangalan ni teacher? Ben? Teacher Ben. Sabi mo kay Teacher Ben na nagkausap tayo. Sabi mo sa iyo, congratulations dahil ang dami mong stars. Alam ko yan, pag madaming stars, ibig sabihin mabait, magaling, at Siguro napanood niyo na itong video na itong mga kababayan, no? Kasi ito yung nagbigay ng pulburon si Sara Duterte sa isang bata na estudyante. Estudyante na hawak niya kasi nga DepEd secretary siya. So sabi niya sa estudyante, madami kang stars, ito regalo ko sa iyo, pulburon. Araw-araw kainin mo. Nakaka-addict 'yan. Ayan no. matulungin. Ayan! Ayan. Sarap yung merienda ko. Sarap yan. Hindi sa'yo na yan lahat. Araw-araw. Monday, Tuesday, Wednesday, Sunday. Isang linggong pag-ibig ka. Pulburo. Okay? Sarap yan. Thank you po. Nakaka-addict daw. Ganyan ba ang gusto niyo maging presidente? Isip bata? 'Di ba? And actually, mga kababayan, ang akala kasi ng mga Duterte supporter, yung mga paganyan-ganyan ni Sara, nakakabuti sa kanya. So, ito yung malupit dito. O yan, no? Office of the Vice President. Republic of the Philippines Office of the Vice President. Hindi Sara Duterte sa imong ambisyon, do not be tambaluslos. Hindi niya pinangalanan. Pero kumapit ito kay Martin Romualdez. At alam naman natin mga kababayan kung ano ang background nga po ng tambaluslos. Yung tambaluslos po na yan kasi ang gusto kasi ni Gloria Macapagal Arroyo noon, tanggalin si Martin Romualdez bilang House Speaker at ang ipapalit siya mismo. So ang ginawa ni Sara Duterte, nagsalita ng tambaluslos.
nang hindi niya pinapangalanan. Oh. So, ano na? Ganyan ba ang klase ng presidente na gusto ninyong iharap sa buong mundo? Oh. So mga kababayan po kasi, ang pinakapunot dulo kasi niyan mga ka-streetwise, alam naman po natin na nung si PBBM po kasi yung naging nung si PBBM po kasi ay umalis papuntang Amerika, nakasanayan po kasi ni Sara Duterte na tuwing aalis po si PBBM, siya po yung caretaker. Pero ang nangyari mga kababayan, di ba? Vice President Duterte will be caretaker of the country while President Ferdinand Marcos Jr. is in the United States for trilateral summit. Yun nga lang, may kasama na si Sara Duterte. Ito na nga po si Bersamin at saka si Estrella. So nararamdaman na rin po kasi ni Sara Duterte na wala na po talagang or nababawasan na rin po yung tiwala sa kanya ng Presidente Bongbong Marcos natin. So kaya ngayon, si Sara Duterte naglalabas na naman ng mga ganyang klaseng video na as if naman na yung mga ganyang klaseng mga video mga kababayan, patok lang po ito sa mga utak ipis. Kung kayo nag-iisip kayo mga kababayan, hindi ninyo magugustuhan yung isang public servant at isang politiko na puro parinig at isip bata. Di ba? Tama, di ba? Okay, di ba? Agree naman kayo doon. So pero ngayon mga kababayan, no, ang pinakapunto natin dito, para kanino yung video ng mangga? 'Di ba? Para kanino yung video ng mangga? Na sinasabi nga po ni Sara Duterte kanina. Na yung mangga daw po, ang ibig sabihin nun, manggagamit. Ang problema din kasi dito mga kababayan, meron pa siyang tinawag na bagoong. So syempre pag sinabing bagoong ano yun? Bagoong Pilipinas yun eh. Parang yan, 'di ba? O kayo, para kay Aimee. So, ano ba ibig sabihin nito? Teka lang. Umamin, inaaway mo na naman si Sara. So, ito mga kababayan, si Boss Mike talaga. So, ito mga kababayan, kung si Aimee Marcos talaga yung pinapatamaan ni Sara Duterte na manggagamit, so, ang ibig sabihin ba nun? Spy? Spy talaga si Aimee Marcos? Di ba? Kasi ayan ang pumasok sa utak ko eh. Kayo ba? Ito lang ang tanong natin dito. Kayo ba? Kung sakali man na umamin si Aimee Marcos na kaya ako ginagawa yung mga bagay na yan, kasi nga nagiging spy ako ng mga Duterte, laban sa mga Duterte, kaya nyo bang tanggapin si Aimee Marcos ulit? Ayan, kasi si Boss Mike kasi talaga eh. Ayan ang pinagdidebatehan namin ni Boss Mike eh. Kung si Aimee ba talaga ay spy o kaaway. Kung kasi pwedeng i-justify ni Aimee Marcos 'yun na kaya ko lang naman kasi mahaba-baba nun, di ba? Ay, kaloka. Kaya ko lang naman ginagawa 'yun para maging spy laban sa mga Duterte. Kayo naman, kaloka kayo. Well, kung ganun yung punto, sige, pag-isipan natin. Pero kung totoo nga yun, kung Trojan horse talaga si Aimee Marcos, you're doing a good job. ang dami mo napaniwala at saka and then nasakripisyo mo yung political career mo. 'Di ba? Ayun ang punto natin dito kasi para sa akin kasi no, questionable talaga sa akin yun eh. Yung mangga, kasi alam naman po natin na yung mangga kay Aimee Marcos talaga yun. Pang-asar kay Aimee Marcos talaga yun. At ito naman yun naman na ginagamit ni Sara Duterte ngayon na manggagamit. Oh, so yan so yun. So abangan natin to kasi kung totoo talaga na magkaaway ngayon si Sara Duterte at si Aimee Marcos dahil na nabuking siya na Trojan horse siya, maybe we could consider. Sa tingin ko lang pero kailangan niya bumawi. ang laki din ng damage na ginawa niya, 'di ba? Ang laki din ng damage na ginawa niya eh. 'Di ba? Oh, 'yun So 'yun na kababayan So diyan po sa 3,500 po na nanonood. Sa hindi pa po nakakapag-like, pa-like na lang po ng video po na to and then diyan po sa Team Replays, ano masabi niyo nga po dito na sino ang pinapatamaan ni sino ang pinapatamaan ni Sara Duterte na mangga at manggagamit. Ayan nga eh, itong ayoko kay ayan ng ang sabi ko lang I could consider pero hindi pa support, iba yung support sa consider.
Ayan din ang hindi ko gusto kay Amy kasi pro-China kasi siya eh. Pro-China kasi siya. Pero syempre kung Trojan horse siya, medyo punto sa akin yun. Kung totoo kung totoo, hindi pa natin kino-consider na totoo. Kung totoo. Di ba? So yun mga babae, so pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. No? So thank you po, no? Thank you po.